Avila. Yan sa may ano bang bayan? San Agustin. Yun, San Agustin. Surigao del Sur. Yan yung makikita nyo yung mga poging-pogi na mga kababayan natin. Yan guys. Yan mga operator sila ng heavy equipment. No, dala-dalawa yung kanilang pambunot. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Andito naman tayo, update tayo dito sa stockpile area nila guys, no? Napaka bilis talaga ng proseso. So mantak nyo guys yung kanilang girder box. Ito na sa harapan natin guys. Ayan 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 na yung kanilang girder box. Dito naman sa pangalawang linya ng double gantry crane. Ayan, at nilalapatan naman nila ng kaukulan, pagpapatag ng lupa at bubuhusan na rin yan guys, no? Lalatagan na yan ng SOG, tapos bubuhusan na nila yan, pinapatag na ng grader at saka ng bako na yan guys. So nakita nyo yung kanilang equipment na dala-dalawa, no? Para mabilis yung proseso ng paggawa nitong pangalawang SOG, no, para malatagan na rin ng kanilang graba at saka ng bakal. Yung kanilang mga warehouse, ayan, patuloy yung pag-assemble. Ayan guys, yung pinaka-canopy, binabakbakan na rin. Ayan, pati yung poste yan guys, dito na, malapit na yung poste rito sa atin, yung poste na yan sa gitna. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago natin subscriber, maraming salamat din po. At sa mga return subscriber natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, kung gaano sila karami dito ngayon guys. Ayan, nakakalat yung kanilang mga tao dito sa area na to guys, para gawin yung kanilang activity. So hanggang doon lang guys sa area na yon. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung kanilang stockpile area. Ayan, dito sa lugar na to guys, hanggang doon po yan. Yan, hanggang doon sa may dulo ng kanilang area. So maraming salamat po sa inyong lahat. So dito yung kanilang canteen, okay na. Yan guys, yung pinaka-canteen nila. Yan, yan, office, canteen, hand wash, hanggang doon sa may dulo. So yan, may buhos sila. Ang aga naman ang buhos nila guys. Ayan, merong nakatambay na dyan, truck cement, no? May buhos sila ngayon. So may hinuhukay na naman yung bulldozer dyan. Ang nakakuha ng project nito ay Hyundai, kaya yung kanilang mga heavy equipment ay puro Hyundai, no? Wala silang itinapon, no? Pati heavy equipment nila, pati lahat ng mga boom truck nila yan nakakalat dyan guys, na gumagalaw. Ayan, panay Hyundai. Ayan guys, so yung katulad nito. Ito naman ay Sunny. Yan guys. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Meron tayong papakilala sa inyo guys, yung aking kaibigan dito sa larangan ng YouTube channel. Walang iba kundi ang mga family. Shoutout muna tayo sa mga family Avila. Diyan sa may ano bang bayan? San Agustin. Yun, San Agustin. Surigao del Sur. Yan yung makikita nyo yung mga poging-pogi na mga kababayan natin. Yan guys. Yan mga operator sila ng heavy equipment. No, dala-dalawa yung kanilang pambunot. Isa lang yung nagagawa. So ayan guys, maraming salamat sa inyo. So ayan guys, yung kanilang activity dito ngayon. Ayan, nakakalat yung mga kanilang boom truck. Hanggang doon yan guys, sa dulo. Ayan, hanggang doon. Andun na naman yung mahiwagan truck na nagdidilig. Sana yun. Ayan, zoom natin konti. Ayan yung truck kayo guys, yung mahiwagan truck na nagdidilig. So ayan yung kanilang activity dito ngayon, no, sa may stockpile area nila ng Hyundai project. So maraming salamat. Ito po ay sakop na ng phase 3. Itong area na to mula Kalamba hanggang Alabang.
no, diyan sa may likod ng Kupang, Barangay Kupang, guys. So ayan, kung gaano kasipag yung mga heavy equipment nila ngayon para puspusan yung kanilang pagtatrabaho. No, talagang hindi sila paawat. Araw at gabi meron silang trabaho dito. No, yung mga kasama lang namin dito ay yung iba ay iyakoy. Hanggang doon sa area na yun, guys. Ayun, nakakalat yung mga beam ng materials doon sa lugar na yun, guys. Zoom lang natin konti para makita nyo yung mga ayan o, yung mga beam na yan na para ikakabit dyan sa kanilang warehouse. Ayan, yan yung warehouse nila. Ayan, nagkakabit sila ng pinaka-canopy doon sa area, sa taas, no? Pinapagabang na nila pupunta dito. At may mga buhos na rin. Yung kanilang mga poste, kahapon po yan ay wala pang buhos. Ngayon meron na. So kagabi, inupakanan siguro nila yan. May buhos sila kagabi. So pang araw tayo ngayon, kaya hindi natin nakita. Hanggang dito sa area na yan, may mga katambak na naman yan. Kasama pa yan dyan sa girder box, guys, na ina-assemble. Yung girder box nila, guys, na makapansin nyo, ayun, may banda ron, yung merong boom truck na yan. Zoom lang natin konti para makita nyo pa. Ayan, yung girder box nila, guys, na malayo na rito sa area natin eh. Medyo malayo na yan kung yan. Yan yung kanilang area responsibility na humahataw ngayon dito sa Honday project. Ayan, hanggang doon yan, guys. Ayun, hanggang doon, iba rin doon, may nagtatambak ng lupa galing dito sa may ating harapan. Ayan, doon sa may dulo. Yan, hindi rin sila doon, pumapayag na wala silang ginagawa, guys. Yan yung area kung saan yung kanilang stockpile dito. Doon naman sa kabila, meron naman silang ina-assemble doon, guys. Ayun. Ano na pala yun, guys? Poste. Zoom natin konti, guys, para makita nyo yung kulay green na boom truck na yan. Nasaan ba? Yan yung kulay, yan, yung kulay green na yan. Zoom pa natin konti. Inaangat yung beam. Ayan, yung beam ng ng warehouse nila. So, yan na yung ating activity ngayon. Sa madalit salita, bakbakan sila dito kahit medyo mainit. Ayan na, guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung truck na mahiwagang tubig. Ayan, nagdidilig siya para mabawasan naman yung alikabok, na nasisinghot ng ating mga workers dyan, guys. Ayan, dinidiligan niya yung daan kasi nga pagka nadaanan niya ng sasakyan, magabok yan, nasisingot ng ating mga kababayan. Kung may hika ka, ay sa malamang magkakaroon ka ng ubo at sipon. Ayan, guys, dinidiligan niya. Ayan, so natin konti para makita niyo yung tubig. Ayan, di ba? Galing pa ho ng bundok ng San Mateo, Rizal yung tubig na ginagamit dyan. Hindi po yan natutuyo. Mineral yata yung ginagamit yun, guys. Ayan, ayan, nagdidilig. So ayan yung kanilang area. Napakaganda nito, guys. Pag ito nayari, malaking ginhawa po to sa ating mga kababayan. Ayan. Hanggang doon po yan sa kabilang dulo. Ayan, ang dami nilang tao dito. Yan yung patuloy yung pagpapatag ng mga heavy equipment po na grader, saka yung bako na yan, guys, na naghuhukay, naglalagay doon sa truck, hinahakot naman doon sa bandaron. Ayun naman din, guys, doon sa bandaron na yan, may nagtambak naman ng lupa doon. Ayan, doon sa dulo. So yan lang po muna ang ating mahiwagang activity ngayon dito sa stockpile area nila ngayong araw, at maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ayan, may sisingit lang tayo, guys, konti lang, ang sabi po ni Marcos, pangarap niya pong ibaba ang kilo ng bigas sa 20 pesos. Hindi niya po sinabi na pag siya po ay naging presidente ay ibababa niya ang kilo ng bigas
sa 20 pesos. Iba po yung sinabi na ibababa, iba rin po yung pangarap nating mga pangarap niya na ibaba yung kilo ng bigas sa 20. Yung mga po anti-Marcos diyan, tumigil na kayo. No, wala po kayong wala po kayong magawa, no? Manahimik na lang po kayo diyan, no? Hindi niyo po huwag niyong isisi sa Pangulo yung kahirapan, no? Magtrabaho kayo, no? Umalaw kayo, no? Yung kahirapan niyo huwag niyo pong idagdag sa Pangulo, no? Kung ayaw niyo sa Pangulo, dapat nag-aral kayo o kayo yung naging presidente, no? Yan lang masasabi ko sa inyo, guys. Dapat nag-aral kayo para kayo yung naging Pangulo, no? Hindi yung kuda, kayo ng kuda diyan, no? Na hindi niyo naman alam kung ano yung mga sinasabi niyo. Ang hirap sa ating mga Pilipino, no? Nahihirapan, sinipili sa Pangulo yung kahirapan ng Pilipinas, no? Di trabaho sana kayo. Ang sa amin lang, itaas yung sweldo ng ating mga kababayan. Yun lang yun sa amin, guys, no? Dagdagan sana yung sweldo ng ating mga kababayan. Katulad sample, yung mga construction worker natin, maliliit lang po yung sweldo. So, ano pa to tayong kami nga na medyo malaki na yung sweldo, nahihirapan pa sa buhay. Paano kaya yung ating mga kababayan na sa construction lang din ang maasa? Yung iba, palpak pa, hindi pa nagpapasahod, mainit yung panahon, at hindi pa pinapasahod ng kanilang kontraktor, di ba? Kaya nakakaawa yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ganitong ganitong proyekto. Nung kalin pa yung mabigat yung trabaho, sila pa yung baba yung sweldo, no? Sana po kahit po konti idagdagan yung pasweldo ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ganitong area, sa ganitong proyekto, no, mabibigat. Pangalawa, napakainit, no? Mahirap yung trabaho. Yung iba nakaupo lang sa opisina pero ang lalaki ng sweldo. Sabihin, sana nag-aral kayo. Oo nga, sana nag-aral. Kaya lang, kung alin pa yung magagaang ang trabaho, sa pa yung malalaki ang sweldo. Baligtad, no, di ba? Dapat yung kung alin yung yung mabigat yung trabaho, yan yung patas lang yung sweldo, no? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito lang. Ako'y nagpapaalam na, ang inyong likod, Joey Washington. Maraming salamat po. Bye-bye.